Magandang umaga po Sir Neb at sa lahat ng mga viewers. Pakitago nyo na lang po ako sa pangalang Joanna. Tindera po ako ng ukay-ukay sa isang palengke rito sa Cavite. Dahil ukay-ukay ang mga paninda ko, dito na rin ako madalas kumuha ng personal kong gamit gaya ng bag, damit at sapatos. Kesa bumili ako ng brand new, ay namimili na lang ako sa mga ukay-ukay na paninda ko. Isang beses ay may nakursunadahan akong sapatos. Puting rubber shoes. Napakaganda talaga sa paningin ko, kaya ginamit ko agad na pang-jogging. Nung una ay ayos naman po Sir Neb. Magaan itakbo. Pero habang tumatagal ay parang bumibigat ang pakiramdam ko. Tipong may isa pang paa na nakaapak sa mga paa ko. Nahihirapan na akong tumakbo, kaya huminto ako. Nagpahinga ako saglit at uminom ng tubig. Sabi ko baka guni-guni ko lang ang nararamdaman ko na pagbigat ng mga paa ko dahil siguro sa pagod sa pagtakbo. Nung makapagpahinga na ako ay umasa ako na magiging magaan na uli ang pagtakbo ko. Pero nung ihahakbang ko pa lang ang mga paa ko ay ramdam ko na agad na parang may mali. Para talagang may malalaking paa na nakatapak sa mga paa ko. Dahilan para maging mabigat ang pagkilos ng mga paa ko. Nag-umpisa na akong makadama ng takot. Kahit wala akong baon na ibang sapatos, ay nagpasya akong hubarin na lang yung sapatos na yon. Ang kaso, hindi ko matanggal sa mga paa ko na para bang may pumipigil dito na hindi ko nakikita. Pilit ko pa rin yung tinatanggal. Pero habang pinipilit ko ay lalo naman itong nagiging masikip. Hanggang sa nagpanik na talaga ako dahil masyado na talagang mahigpit ang sapatos at naiiyak na ako. Kaya humingi na ako ng tulong sa ibang tao na nasa paligid ko. Ang nakapagtataka Sir Neb, nang may lumapit na sa akin para tulungan akong matanggal sa paa ko yung sapatos, ay bigla na lang itong naging magaan at maluwag na parang isang pangkaraniwang sapatos lang. Madaling-madali niyang nahubad sa mga paa ko yung sapatos, kaya nagtaka rin siya. Naiiling pa yung babaeng tumulong sa akin habang naglalakad palayo. Siguro iniisip niya na pinagtitripan ko lang siya. Hanggang ngayon po Sir Neb ay tindera pa rin ako ng ukay-ukay. Pero ang karanasan kong yon at ang takot na naramdaman ko ay hindi ko makakalimutan. Ako si Joel ng Lipa. Ibabahagi ko lang Sir Neb sa inyong mga taga-subaybay ang kababalaghang naranasan ko noong nagtatrabaho pa ako sa isang flower shop bilang delivery boy. Sa harap ng shop nakapwesto noon ang fishball vendor na itago na lang po natin sa pangalang Manong. Mahilig ako sa fishball, kaya bago at pagkatapos kong mag-deliver ng mga bulaklak ay tumutuhog ako nito. Dahil doon ay madalas kong makakwentuhan si Manong. Nagkasundo kami dahil pareho pala kaming mahilig sa basketball at ito ang madalas naming topic. Sideline din nga pala niya na magpa-ending. Hanggang isang araw ay nabalitaan ko na lang na inatake sa puso si Manong at hindi na raw ito umabot sa ospital. Nalungkot ako kasi nakasanayan ko na makabanding si Manong sa araw-araw ng aking trabaho. Pero nagulat ako isang araw nang makita ko siyang muli na nagtitinda ng fishball sa harap ng flower shop. Kinilabutan ako dahil sigurado naman ako na patay na siya. Tinanong ko yung mga kasama ko sa trabaho kung nakikita ba nila si Manong sa harap. Nagalit sila sa akin. Sabay sabing huwag ko raw silang takutin
dahil alam naman naming wala na si Manong Fishball. Kung ganoon, ako lang talaga ang nakakakita sa kanya nung mga sandaling yon. Gusto ko siyang lapitan, pero nadadaig ako ng takot. Hindi ko magawa habang siya ay patuloy na nagsasalin ng fishball sa kanyang kawali na para bang buhay na buhay pa rin, pati na yung mga gamit niya. Ni minsan naman ay hindi tumingin sa akin yung kaluluwa niya. Basta parang tulad pa rin ito ng dati, na abala sa kanyang trabaho bilang fishball vendor. Ilang araw din ganoon, Sir Neb, at hindi talaga ako nagkalakas ng loob na lapitan ang kanyang kaluluwa maski isang beses. Hanggang sa tuluyan na rin itong hindi na nagpakita. Ang karanasan kong yon ang nagpamulat sa akin na meron pala akong kakayahan na makakita ng mga kaluluwa. Sayang nga lang, hindi ako nagkalakas ng loob na kausapin si Manong. Nakapagpaalam man lang sana ako sa huling pagkakataon. Ako si Tonyo ng Balibago. Matagal na po akong tindero ng buko, Sir Neb. At sa tinagal-tagal ko sa kalsada bilang vendor, ay marami na akong iba't ibang karanasan, kabilang na ang kababalaghan. Nung minsang abutin ako ng gabi sa daan dahil sa sama ng panahon. Malakas ang ulan nun. Nakasilong ako at ang kariton ko ng buko sa isang waiting shed, habang nililigpit ang iba ko pang gamit sa pagtitinda. Sa isip ko ay pag nakatila na ang ulan, ay tsaka na ako uuwi. Maya-maya ay may lumapit sa akin na isang mama. Ang sabi niya ay may nakita raw siyang bangkay sa banda roon. Turo niya sa isang tulay na di kalayuan sa waiting shed. Nagulat ako at tinanong ko siya kung sigurado ba siya sa nakita niya. Oo raw, kahit puntahan ko pa at tignan. Nagdalawang isip ako. Kasi walang katao-tao sa lugar na yon, gawa nga ng malakas na ulan. Naisip ko, baka budol-budol ito. Pag pinuntahan ko ang sinasabi niya, ay tatangayin ang kariton ko. O kaya naman ay baka biglang magdeklara ng hold up. Pero nang tignan ko ang mukha ng lalaki, ay naaawa naman ako. Kasi parang takot na takot siya at may malaking pilat sa mukha. Ang ginawa ko, tinawagan ko sa cellphone yung kakilala kong tanod doon din sa lugar na yon at sinabi ko ang sinabi ng lalaki. Matapos kong kausapin sa cellphone ng kaibigan ko, ay biglang nawala ang lalaki na kanina lang ay nasa tabi ko at nakikinig pa sa pakikipag-usap ko sa kaibigan kong tanod. Naisip ko, baka pinaglaruan lang ako nun kasi nga biglang nawala. Kahit luminga ako, ay hindi ko na siya makita. Nung dumating ang kaibigan kong tanod at puntahan ang tulay, ay nakita nila ang bangkay doon. Mukhang sinalvage daw sa ibang lugar at doon na lang tinapon. Na-curious ako, kaya iniwan ko saglit ang kariton ko. Pinabantay ko na lang dun sa dalawang babae na kadarating lang at nakisilong din sa waiting shed. Ganun na lang ang gulat ko, Sir Neb, nang masulyapan ko ang bangkay na inahon nila. Ito mismo yung lalaking kausap ko sa waiting shed at nagsabi sa akin ng tungkol sa bangkay. Naroon din ang malaking pilat niya sa muka, kaya pala nakakaawa ang mukha niya. Hindi ko maiwasan na hindi kilabutan. Tinulungan niya ang sarili para agad na matagpuan. Mabuti at hindi pa inanod ng tubig sa ilog ang bangkay niya at nakaipit lang sa batuhan doon sa ibaba.